lagi ko naisip pag panahon na ito. Like to repeat it again. Naisip niyo na ba kung sakasakali na mamamatay ka? Natanong mo na ba sa sarili mo yun? Kung mamamatay ka, saan ka pupunta? Ako alam ko, sa sementeryo. Hindi. Yung kaluluwa ko. Have you ever thought? Yung dapat, we should always pursue. No? Kasi yung pursue is dapat, inahabol talaga natin. We always do things, for the glory of God. And God will always be there, no, to reward us. No, like nung nag-usap ko kami ni Brother Elmer kahapon, pinag-usapan namin ito ng gospel na to. Kasi sa pag-usapan namin, ay God is a just God. Amen? Amen. Amen? Amen. God is merciful, He's good, He is loving, but let us not forget, He is a just God. Amen? Amen. No, maganda sa pagiging just niya, sa pagiging judge niya. Hindi siya nagsusulat ng verdict. Sino nagsusulat ng verdict? Sino nagsusulat? Ikaw at ako. Kasi maliwanag na maliwanag. Kung anong ginawa mo at hindi mo ginawa. Doon magdedetermine where we will spend yung afterlife. No? Saan tayo? Iniisip ko, saan na isinulat ko na kaya? Sa mga naisulat ko na, marami na ba kayo naisulat? Amen? Parang wala kayong sinulat. Kala nyo, kung wala kayo naisulat. Kung wala kayong sinulat, di ba? Wala ka rin wala eh. Di ba? Wala kang kawala, wala kang sinulat. Hindi mo ginawa. Eh di, maliwanag din. Teka muna, may naisulat ka na ba? Delikado tayo nito. Alam niyo, first part of my life, marami ka na isulat. Ang dumi. Kasi ang ginamit kong ballpen, yung sira, kaya parang nagdudumi, nagpa-black, puro black. Yung papel, yung buhay ko, puro black. Kaya kung titignan ko yung mga first pages of my life, sigurado ako ang hirap basahin. Kasi puro dumi. Kaya kung pwede nga lang burahin ko, buburahin ko. Buti na lang, binigay niya yung dugo niya para maburahin. Hello? Ulit. Most of us, many people have written yung buhay nila, yung verdict ni Lord. First part of life, wala pa si Lord. Marumi, talpa, maulit-ulit ang mali, ang tigas ng ulo. Tayo ba lahat yun? Amen? Amen. Baka sige, hindi tayo lahat. Karamihan pa sa atin, gano'n? Amen? Amen. Talpa, amen? Amen. Buti na lang, may pambura. Ano yun? Yung dugo ni Kristo. Yung dugo ni Kristo ang tumupos para we can all again write on a clean piece of paper. Magsusulat ulit tayo. Ngayon, renewed na tayo. Nagsulat ka na ba? May ballpen dun sa labas. Pagkakasali, wala ka ba? May ballpen sa labas. Bili ka, paano makapagsulat? Parang kaya din sulat eh. Nagsusulat ka ba? May dapat nagsusulat tayo, di ba? Kasi kung hindi tayo nagsusulat, ang laki ng problema natin. Ang tanong, ano kaya kung nagsusulat natin? Tinitingnan ko yung buhay ko, kung ako ang tatanungin kaya. Kasi sa kanan, ano man yung nasa kanan? Mga tupa. Yung nasa kaliwa. Ano yung mga nasa kaliwa? Ano yung sumagot ha? Yung mga nasa kaliwa, ano? Nasa kanan? Tupa. Tatalikod ako, nasa yung kanan. Para parehas. Baka kasi yung sabi nila, may paper. At yun na yun, gusto ko tingnan yun, ano? Kung ako ay kambing, may ugali ba akong kambing? Hindi naman siguro ako may kambing. Pero teka, yung kambing kasi, gusto ko itong topic na ito, we always, as a speakers po, lagi namin dinidiscuss itong gospel na to. Lalo po sa topic na guidance sa Growing the Spirit Seminar. Ito kasi yung pinaka-verse, ito yung pinaka-ano. Kasi, para marinig mo ang boses ng Diyos,
para marinig mo, para makilala mo ang Diyos. Kailangan may ugali tayong tupa. Kasi sinabi ni Lord, I am the good shepherd. Amen? Eh kung good shepherd siya, but He is a shepherd of the sheep, not of the goats. Tignan lang, kailangan makita natin kung anong ugali natin, kung tupa ba o kambing. Ang tupa kasi, ang sumusok sa tupa, sabi nila, nabasa ko, may nakausap ko kasi na German, na actually Filipino siya, asawang German, may alaga siyang tupa. Sabi niya, Brad, ang mga tupa, ang nakakita lang nila, ilong. Ilong nila. Sige mo kung pangupang ilong nila, paano nila makikita nila? Eh kung butas lang yung ilong, wala nang makikita. Tinitingnan ko doon, sabi ko, kaya pala sila madaling mawala. Napupunan niyo, di ba, there were 100 sheets, nawala yung isa. Biro mo, parang sobra naman yun, di ba? Andun na nga yung marami, nawawala pa yung isa. No? But ang inisip ko, tinahanap nga, when I was really reading this, and I was reflecting this, kung ako tupa at nawala ako, buti na lang yung shepherd ko, hindi ako tinigil na hanapin. Hello? Have you ever thought of that? Yung shepherd mo, hindi ka tinigilang hanapin? Amen? Amen. God waited for us for so long just to know Him more. You know, pag ako may hinihintay na may dinarasal ako, at naiinip ako, at parang natatagalan ako, pag nararamdaman ko yun, ang lagi ko lang tinitignan ang Diyos na hindi nainip sa akin. Pag ikaw pag naiinip ka, when you're praying for something, when you want to get something, at parang pakaramdam mo, ang tagal. Sana maalala mo rin, God patiently waited for you. Amen. Meron akong kausap. Actually, kausap namin siya ni Brother G. Sabi niya sa amin, gusto na niya magpakasal. Kaso, ang gusto ng girlfriend niya, next year pa. Ang tagal-tagal daw, parang hindi na niya kaya. Next year pa, maghintay. Sabi ko, kailan ba next year? February, November. 4 months lang! 4 months lang! Di ka pa makahintay. Ang tagal eh! 4 months lang! Ang tagal nga! Sabi ko sa kanya, Brad, ilang taong ba ng bago? Matagal, Brad. Mahigit sa 4 months. Oo naman. Sabi ni Brother D, hindi nga naiinip sa'yo eh. 4 months maiinip ka? Hello? God is always seeking for us. Para mawala tayo dun sa ugali na nakambing. Ano ba yung ugali ng kambing? Yung mga kambing, di ba? Yan yung mga palaban. Hello? Palabang ka ba? Tayo mga sa katabi mo, palabang ka ba? Pag sinabi niya katabi mo, upo sa akin, palabang niya, palabang. Pag sinabi niya katabi mo, upo sa akin, kaya palabang niya, di ba? Hallelujah. But you know, brothers and sisters, I'm talking first about ugali. The first, huwag mo natin pag-usapan yung ginawang mabuti. We're talking about first our inner character. Are you really palaban? Alam mo, pag palaban ka, may hirapan ka gumawa ng mabuti. Ulitin ko, when we always ayaw mong malamangan, we do not want na maabuso tayo. Hallelujah, ang hirap natin gumawa ng mabuti. Amen. Amen. I do not know if si Brother Ern or si Brother Jim have shared with me na ang definition ni Pope Francis sa charismatic ay current of? Pakulit nga. Current of? Alam niyo ba yung current? Ha? Daluyan. Ang current, malamang kasi ibig sabihin yung current. Daluyan muna tayo. Sige, daluyan. Ang tubig dumadaloy. Amen. Hindi pataas. Maliban na lang kung may
pressure yun, di ba? Tsaka lang siya dadali pataas. But yung normal na daloy ng tubig, laging pababa. Amen? Ang taong mataas, mahirapan talagang daluin ng grasya. Ang tao na mataas, hindi makapagsalita ang Diyos, hindi marinig ang Diyos, mahirapan talaga maging daluin ng grasya. Are we too proud? Are we too angry? Are we too adamant about how things should be and must be? Then how can we be current of grace? Amen. Amen. Kailangan talaga yung daluyan pababa. Alam nyo, isa pang ibig sabihin ng current, hindi naman daluyan lang yan eh. Kuryente rin eh. Hello? Diba current? Kuryente? Parang ang layo. But ito naman, electric current. Diba tama naman? Pinagano, electric. Pero diba dapat yung kabutihan na binibigay sa iyo ng Diyos, di ba dapat yung pinapasa mo, nakakakuryente yung kabutihan mo, kaysa nakakakuryente yung ugali natin na pangit, kaya wala naman namin, baka nakakuryente sila. Naku naman ba yun? Baka may mga tao na ayaw na lumapit. Kasi mga nakukuryente. Yung kuryente, di ba, kaya tayo nagpe-prayer meeting, sana let us not forget, nagre-recharge lang talaga tayo, kumuha tayo ng true source ng power. Apart from me, you can do nothing. Amen. Ulitin ko, sabi ni Lord, apart from me, you can do nothing. I-separate mo yung saksakan doon sa outlet. Siguro pag rechargeable yung battery, siguro tatakbo yun, ilang panahon, pero malolobat yun, mawawala ng power kasi nakadetach na siya sa pinagkukunan ng power. Pag nakaseparate tayo kay Lord, mahirapan pa rin tayo gumawa ng mabuti kasi Diyos lang yung mabuti. Amen. Amen. Yung isang araw ko, napahiya ako sa sarili ko. Kasi nakaupo ko, nagbabasa pa naman ako ng libro ni Pope Francis. Kasi pininom ako ni Brother Elmer ng libro about Pope Francis. Binabasa ko yung libro. May katabi po akong babae. No? Yung babae ang maganda, bata pa siya, dito siya sa tabi ko. Kunwari hindi ko siya pinapansin dahil busy ako nagbabasa. No? Kinanagulat ako, tumayo siya, sabi niya doon sa matanda, Lolo, dito na po kayo. Kasi punuan niyo sa sakyan, dito na po kayo po. Lolo, napahiya ako. Kasi hindi ko masyado napansin si Lolo. So, di mo po si Lolo. Tapos sabi ko naman doon sa bahay, ay miss, ikaw na lang po dito sa kupang ko. Huwag na tayo, diyan ka na lang tayo. Bless ka. Okay na sa akin. Okay na. Bakit pala gano'n eh? Hello? Baka tawa kayo? Pero alam niyo talaga naman na ano din ako yun. You know, brothers and sisters, hindi ako napaya sa tawag na tawag. Hindi ako napahiya ako. Masyado ko engross sa ginagawa ko. Hindi ako nakagawa ng mabuti. Babae at tumayo sa bus, hindi ako. Hindi ako. Ang ganda-ganda ng suot niya eh. You know, pero hindi niya naintindihan yung suot niya. Tumayo siya eh. Para paupon si Lolo. At si Tatay. Pag masyado tayong gross sa ginagawa natin, minsan hindi natin sinasadya. Ulitin ko yung term, hindi natin sinasadya. Nadededma natin yung mga